Praise God. Sige, tumayo po muna tayong lahat. Let us just thank the Lord. Sige po, let us close our eyes and just thank the Lord na nandito po tayo ngayon sa lugar na ito. Come on. Pasalamatan mo si Lord sa kagalingan, sa blessing, sa breakthrough and protection na bigay niya sa iyo. Hallelujah. Lord, salamat po. We just want to thank you for everything. Salamat, Lord, na even though lagi po kaming nagkukulang, kailanman hindi ka nagkukulang, Panginoon. Salamat, Lord, na lahat ng meron po kami ay galing sa iyo. Every good and perfect gift sa buhay po namin ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kagalingan. Sino po dito yung nangangailangan ng kagalingan? Just claim right now yung kagalingan na bigay ng Lord sa atin. Yung kulang ngayon, tanggapin mo yung breakthrough ni Lord sa finances mo. Hallelujah, Lord. Salamat po, Lord God, for your protection, restoration ng bawat nasirang marriages and relationships, Lord. Maraming salamat for reconciliation. Thank you, Lord, for healing us, our identity, for giving us a purpose and a mission and a vision sa buhay po namin. Maraming salamat, Lord, na hindi po kami aalis sa lugar na ito na kaparehas pa rin nang pumasok kami sa lugar na ito. Lord, we know, we believe na meron po kaming marireceive na revelation, matatransform pa po kami into your likeness. Maraming salamat po. Lord, pinagpala mo na yung salita mo. I pray for every heart to be open, to be fertile, Lord, matabang puso na will receive your word at ito po'y tutubo sa aming buhay. Maraming salamat po, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, we can be seated. Yan. Hallelujah. Sige, pakisabi mo naman sa katabi mo, I'm blessed you are here. No, welcome po sa True Vine World Harvest Church. Kung meron po ba tayong mga first-timers? Sino po ang mga first-timers? Meron po ba? Ayun, palakpakan naman natin yung mga nag-invite. Okay? Thank you, Lord. Okay, welcome po sa True Vine and also those who are watching online. Masaya po kaming makasama namin kayo. Amen. So, nasa series po tayo ngayon ng pag-aaral natin na pinamagatan natin na Jesus Culture. Pakisabi nga sa katabi mo, Jesus Culture. Yan, no? So, last Sunday, pinag-usapan natin yung about yung unang culture na meron ng ating Panginoong Yesus na dapat nagre-reflect din sa ating buhay, which is we are seeking the lost, no? And discipling the saved. Amen. So ngayon, we are on our second installment ng ating series or pag-aaral, and ito po is pinamagatan natin na serving like Jesus. Nandiyan na ba, Kuya Abe? Ayan. Serving like Jesus. Pakisabi sa katabi mo, serving. Okay? So, sabing ganyan, when we serve, no, we must serve like Jesus. No? Because if we follow Jesus, we will never go wrong. Yan. Tingnan mo nga yung katabi mo, pag sinamahan mo ba yan, hindi ka ba mamamali? Mapapariwara ka. Ay, joke lang po. Okay? No? Amen? Kung susundin po natin our Lord Jesus Christ, I know, hindi po tayo mamamali kahit kailan. Now, this morning, ito po ang ating key verse. Ready na ba kayo? No? So, our key verse is Philippians 2, verse 5 to 7. Sabing ganyan, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. He made himself nothing, taking the form of a servant. No? So, since ang topic po natin ngayon is serving like Jesus, no? Tignan po natin yung posture, yung attitude ng ating Panginoong Jesus. Paano po siya nag-serve? Okay? Sabing ganyan, sa Tagalog, ang ganda. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip,
kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang bilang tao at nang siya'y maging tao, naputol. Okay? At nang siya'y maging tao, ayun, naputol na talaga. Yun na yun. Okay? So, yung verse po na yun. Okay? So, service. Serving like Jesus. Yung picture na nakita natin nung una, ano pong tawag dyan? Bayanihan. Okay? So, since ang mga bahay po ngayon, konkreto na, wala nang nagbabayanihan. Okay? Mga luwaltamo laman loob po ang migbayanihan tapangin. Okay? Because yung mga bahay po ngayon are concrete and most of them, meron na ring mga 2-story house, no? So, nabalitaan nyo ba yung sa Angeles? Yung na landslide. Okay? Anyway, segue lang naman yon. Okay? So, bayanihan. Alam nyo, napakaganda po ng kulturang ito ng Pilipino. And, ang nakakalungkot, nawawala na po ito. Okay? Hello? Bakit? Ang napansin ko, ang mga Pilipino ngayon, kung walang bayad, hindi ka tutulungan. Dati, di ba, makita mo yung kapitbahay mo na nangangailangan, pwede kang mag-initiate. Okay? Merong pagkukusa. But now, ang nakikita ko sa culture natin, napapalitan na. Hello? Sa bahay na lang. Kung walang padulas, walang, diba, kung hindi mabibigay sa kanya ang sukle, hindi susunod kay nanay at kay tatay. Hello? Amen? Para bang nawala na po yung kultura natin ng pagbabayanihan. Sana mali po ako. Amen? So, sabi pong ganyan, serving like Jesus. Paano ba tayo dapat mag-serve kagaya ng Panginoong Jesus? Ate Wilma, pagod na ako tapos magsiserve pa. Hello? Sino pong nakaka-relate? Pagod na ako Bakit pa kailangang mag-serve? Alam nyo, meron pong pangako ang Panginoong Jesus sa atin. Sino po dito ang napapagal? Sino po dito ang burnout? Sino po dito ang sawa na? Sino po dito ang wala ng energy? Ang sabi pong ganyan ni Lord, "Come to me, all of you who are weary and has a heavy burden, and I will give you rest." Amen. Alam nyo, we cannot serve kung tayo po mismo is empty. If we are pouring, di ba? Kung meron kang, imaginein mo, you are a cup. If ikaw mismo said, walang laman, how can you serve other people by pouring something unto them? Wala kang maibubuga. Amen? Kaya napakahalaga na tayo po ay connected sa ating Panginoong Yesus para meron po tayong maibigay sa iba. Nakakasunod po ba? Amen? If you are a mom, a dad, ikaw ay padre de pamilya, no? Even panganay na anak, na ikaw ang breadwinner ng pamilya nyo, if you are empty, hindi mo alam paano magpapuno ng kalakasan, ng pag-asa, no, ng lahat ng kailangan mo sa ating Panginoong Yesus, you can never serve. Nakakasunod po? Tandaan niyo po ito. Ang ating pong service sa ating mga mahal sa buhay, ka-church, sa ibang tao, sa boss, sa mga kliyente natin, lahat po ng yan ay nanggagaling or overflow lamang ng ating relasyon sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kung hindi po nag-uumapaw ang ating connection sa ating Panginoong Yesus, no? Kung hindi tayo nakaka-receive from the Lord, wala rin po tayong maipapasa sa iba. Nakakasunod po ba? Okay? Kaya ngayon, itong greatest, no? Itong passage po na ito, yung sa Philippians 2, verse 5 to 7. Alam niyo po, it is one of the most important passage na kailangan maintindihan po natin, no? Nandito ba kayo? Okay? So sabing ganyan, no?
emphasize natin, sabi ganyan, He made Himself nothing. Sa panahon natin ngayon, baligtad. Gusto nating maging something. Ayaw nating maging nothing. Right? And higit sa lahat, ang gusto natin, maging boss, hindi maging alipin. During the time of Jesus, kapag ikaw ay alipin, wala po kayong right. Wala kang karapatan. Kung gusto ka pong patayin, ibenta, at kung anong gustong gawin ng amo mo sa'yo, pwede niyang gawin. Hello? Pero tignan mo, sabing ganyan, Jesus made Himself nothing, taking a form of a servant. Hello? Amen? Anong klase pong posisyon yung pinili niya? Servant. Sabi mo sa katabi mo, servant. Sabi ko kay Kuya, ang kwento ni Kuya Abe, bakit sir ang tawagan ng mga pastor? Sabi ko. Sir, sabi niya, kasi galing yan sa salitang servant. Kaya pala sir, kasi naririnig ko dati sina Pastor Paul at yung mga kasamahan niyang mga medyo matanda na pong pastor. No? Ang tawagan nila ay sir. Okay? So yun po palang ibig sabihin, servant. Okay? So pag meron kang nakita na servant, pwede mo pala siyang tawaging sir. In short for servant. Okay? So, sabi pong ganyan dito sa slide natin, the world says, be served, seek possession, and demand recognition. Ganyan po ang mundo natin ngayon. Okay? Gusto natin na nasa taas tayo. Tayo ang pinaglilingkuran. Right? Hello? Sino po dito ang gusto ng ganon? Amen. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating panahon or mundo. Okay? Gusto lahat is paglingkuran, 'di ba? Merong mga tao na sobrang uhaw sa recognition, uhaw po sila sa posisyon, na kahit mang-apak ng ibang tao, okay lang. Basta ma-feel nila that they are important. Tingnan mo yung katabi mo kung feeling important siya. Amen? No? Pero alam niyo po, our Lord Jesus Christ, He introduced a new culture. Okay? Ano po yung culture na yon? The culture of serving. Okay? So, in the kingdom of God, sino po dito ang citizen ng kingdom ni Lord? Magtaas nga ng kamay. In the kingdom of God, hindi po payabangan, hindi po pataasan ng posisyon dito. Dito, in the kingdom of God, pababaan. Merong verse sa Bible, ang sabi, kapag ikaw mayabang ka, the Lord will put you down. Pero kapag ikaw binababa mo ang iyong sarili, ang Lord ang magtataas sa iyo. Amen? Now, ito ang problema. Kinukuha mo ang role ni Lord. Itinataas mo ang sarili mo, binababa mo ang iba. Hello? Diyan po ba kayo? No? Pero sabing ganyan, ito daw ang culture na dapat meron ang mga anak ng Diyos. Greatness is measured by service. Sabing ganyan ng next verse po natin, in Matthew 20, verse 26 to 28. Whomsoever, kahit sino, okay? Whoever wants to become great among you must be your servant, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Alam niyo po, yung salitang helper, madalas ang connotation or pagtingin natin sa salitang helper is mababa. But you know, what is isang characteristic or description sa Panginoon? He is our helper. Amen? So kapag po pala tayo ay nagsiserve in the church, in our workplace, in our school, in our homes, tayo po pala ay helper at tayo ay kawangis ng ating Panginoong Jesus. Sino po dito ang gusto ang maging kawangis ng ating Panginoong Jesus?
Amen? If you want to be like Jesus, sabihin mo sa katabi mo, serve. Okay. And alam niyo po, ang maganda sa ating Panginoong Jesus, hindi lamang po niya itinuro, okay, o gawin mo to, gawin mo to. Hindi. Pinakita niya, minodel niya yung service. Okay? Sabi pong ganyan, no? Okay, let me give you 4 points this morning kung paano ba tayo mag-serve like Jesus. Okay? Makakasunod po ba? Okay? So sabi pong ganyan, point number 1, mag-take notes po kayo. Kasi our memory, hindi nyo na po ito kabisado paglabas nyo sa lugar na ito. Amen? Sige, so number 1, serve with humility. Okay? If you want to serve like Jesus, kailangan, number 1, serve with humility. Okay? So, nung lingkod po ang ating Panginoong Jesus, meron po siyang buong kababaan ng loob or humility. Naniniwala po ba kayo na kapag tingin mo, mas higit ka sa tao, never mo siyang mapaglilingkuran? If you think mas better ka, mas mayaman ka, mas sikat ka, mas matanda ka sa tao na yan, you can never serve that person. Kaya po ang number 1 requirement, if you want to serve kagaya ng Panginoong Jesus, meron kang humility. Hello? Cum laude ako. Ako pwedeng manyamas bangko. Ilanam, bagya ka na ako. You cannot serve. Amen? Kaya kami, ako man mag-serve. Makanano kung mag-serve din. Diba? Doon niya ako kaya kami. Pagluto na ako mako. Diba? Pinaglalaba ako. Hindi bagay sa akin to. Hello? Sabi sa katabi mo, focus. Okay? Never po tayong makakapag-serve kapag ma-pride po tayo. If ang sukatan po natin is edad, status sa buhay, never ka nang makakaserve. Hello? Amen? Alam niyo po ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, di ba, hindi niya ipinantay ang sarili niya sa Diyos kung hindi siya'y nagpakababa. And naparito siya to serve. Amen? Discuss natin, paano ipinakita ng ating Panginoong Jesus yung service. Okay? Sabi ng John 13:4-5, so he got up and from the meal took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. No? So, ito po yung time sa ating Panginoong Jesus na hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. And during that time, yung mga tagahugas lang ng paa are servants or alipin. But bilang guro, no? Guro siya, tagapagturo siya, pero hindi niya yon inalintana. Umalis siya sa upuan niya. Okay? Nagpakababa siya. Kinuha niya yung kanyang outer garment at yun ang kanyang ipinampunas sa mga paa ng kanyang mga disciples. Hello? Higit pa po ba tayo kay Lord para sabihin mong hindi ako dapat mag-serve? Hindi bagay sa akin yan. Padre de pamilya ako, dapat ako mag-serve. Hello? Sino po dito ang mga tigasin? Tigasaing? Tigalaba? Amen? Alam niyo po, hindi po pwede na dahil ikaw ay tingin mong with authority, with influence, ang laki ng sahod mo, you're gonna say, hindi bagay sa akin yun. Hindi dapat sa akin yun. Amen? Amen po. No? So, Jesus washed the disciples' feet. Sabi pa pong ganyan sa
Verse 5, after that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. He washed the disciples' feet, a job normally done by a lowest servant. Amen. Ano na po yung ginawa mo na service na talagang hindi mo inalintana kung sino ka? Hello? Hello? Amen? Alam niyo po, if we are not willing to serve, kahit gaano po tayo kagaling, hindi po tayo kayang gamitin ng Panginoon. Sino po sa atin ang gustong gamitin ni Lord? Amen? Alam niyo po anong requirement? Dapat fat ka. Sabihin mo sa katabi mo, dapat fat ka. Okay? Okay, hindi mataba ah. Okay, what is the meaning of fat? Faithful, available, teachable. Hello? Kahit gaano kakayaman, kagaling, if hindi ka faithful, isang challenge lang, wala ka na. May sakit ka, buwak, ala na ka. Nakapepakit. Hello? You are not being faithful kapag ganon. Okay? And then, next is available. Lagi ka ngala. Makanano da nga isahan. Okay? Makanano kang maging kagamit-gamit kay Lord kung hindi ka laging available. Okay? And then, teachable. You must learn how to listen. Okay? Hello? May nakita na ako pong naka-experience na ba kayo na makasama ang isang taong hindi marunong makinig? Di ba? Parang, eto na nga yung tama, hindi pa niya alam gawin. Amen? So, sabi pong ganyan, tuloy po natin. Imaginein po natin yung creator of the universe. No? Kneeling down, lumuhod siya para puhugasan yung marumi at mabahong paa ng mga disciples. During that time, wala naman pong sasakyan eh. Even mga pampasaherong, mga public vehicles, wala. No? So imagine, yung days ng paglalakad or even hours. So sobrang dumi ng paa na yan. Pero God was willing to wash our feet. Amen? Sino po dito ang hinugasan na ni Lord sa kanyang karumihan? Tayo pong lahat, di ba? Amen? And dahil po hinugasan na tayo ni Lord mula sa marumi nating pagkatao sa lahat ng ating mga kahiyahiyang ginawa, hindi ba't marapat lang kung ano po yung ginawa ni Jesus, gawin din natin sa iba? Kaya buring kaluguran yan. Kasi makaniniya. Hello? Alam niyo, kapag po tayo, mapagtangi tayo, when I say mapagtangi, is you judge and measure the person based on their past lives, on their status, ne? Makaniniya kasi yan kaya buring kaluguran. Diba? Dig me pay Lord, o bati Lord. Walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay sa mata niya. Amen? Sino po tayo para hindi mag-serve sa iba? Diba? Sabihin mo, basurero yan, makaniniya yan. Sabi ng Bible, kung ano ang panukat na ginamit mo sa iba, ganun din ang papanukat sa'yo. Amen? Amen? No, kaya po, kailangan ng humility if you want to serve. Hindi dahil nag-aral ka, may kaya kayo, meron kang sasakyan, may magandang bahay ka, o kung ano man ang pinagmamalaki mo, that is not a reason for you not to serve, just like Jesus. Amen? Hello? Amen? Even the feet of Judas Iscariot, who would betray him. Alam po ng Lord, di ba? Yung future. Alam ng Lord na magtataksil si Judas sa kanya. Ipagkakanulo siya for 30 pieces of silver. Pero, hindi niya sinabi na,
da nakawawasan bitis, traidoran mo ko rin. Hello? Pantay-pantay ang tingin niya. Amen? Sa lahat ng kanyang mga disciples. Amen. Ganun po yung true servant. Hindi dahil mayaman siya, di ba? VIP treatment. Hello? Sino po dito ang may favoritism? Di ba? Dahil siya yung maraming nasi-share, siya yung mas maraming, di ba? Sa handaan. Di ba? Alam niyo po yung sa handaan? Ito makita mo rin may favoritism eh. Di ba? Yung lahat ng merong mga parang reserved na ulam para sa mga VIP. Sino po nakaranas na ng ganon? Hindi ipapakain sa normal na bisita. Itatabi para doon sa VIP na bisita. 'Di ba? Hello? Hello? Yung sa kanila pinakain galunggong. Yung doon sa VIP, yung mga sugpo, mga crab. Hello? Amen? Si Lord, hindi po ganon. Amen? Walang pinipili. Amen po ba? Sabi pong ganyan, at alam nyo pa kung ano yung, di ba sabi, if you want to serve, you must be humble. Alam nyo, sometimes, or maybe most of the time, gagawa ka ng maganda, hindi ka mare-recognize. Hindi i-announce, hindi isa-shout out, no? Yung ginawa mo. Madalas, you are, kumbaga parang nasa back scene. Okay? Backstage. You are just like behind the curtain. Kapag po sumakit ang loob mo dahil hindi ka na-recognize, ibig sabihin, meron kang pride. Hello? Amen? May malis ko pa mo, pastora, na umante, salamatan. May gligpit kong bangko, na ako mag-serve next time. Hello? Alam niyo po, lahat ng ginagawa natin is for the Lord. Isa lang ang boss natin, si Lord. Amen? At sabi pong ganyan, lahat ng ginagawa mo for the Lord, okay, is never be forgotten. At sabi ganyan, in due time, you will reap the harvest kung hindi ka magsasawang gumawa ng maganda. Amen? Diba? Sino po dito ang gustong ma-recognize? Kung hindi po man tayo mapasalamatan, si Lord naman po, ing mablas kaya ka, naking kapampangan He will be the one na magsusukli sa atin. Sabi pong ganyan, kapag daw ikaw ay nagpautang sa mahirap na hindi ka kayang bayaran, si Lord daw ang pinapautang mo. O sabihan na kaya ng kasiping mo, mahirap ko pautangan mo ko. Pautangan mo yan, Lord, botang pautangan. Amen? Hindi po ganon, okay? Humility. Pakisabi sa katabi mo, humility. Walang sinisino, walang pinipili. Amen? At hindi nag-aantay ng recognition. That is a true servant. Amen? Hindi dahil nag-serve ka, okay? Gusto mo na yung status, gusto mo na yung position. Amen? We serve even though we sometimes get unnoticed. Pero kay Lord, walang hindi nanonotice. Amen?
Lahat is recorded. Every good thing, every sacrifices na binigay po natin, no, mga nanay, mga tatay, mga lolo, lola, no, yung mga nag-aalaga ng kanilang mga apo, no, even those cell leaders na nagtsatsaga, nag-invite, no, talaga nagpi-pray for other people to know the Lord. Yan po is nanonotice ng ating Panginoon. Amen? Sabing ganyan, yan. True servants do not seek status. They do not demand recognition. And they serve even when unnoticed. Kapatid, tanong mo sa katabi mo, kailan ka huling nag-serve? Nang walang suhol. Hello? Amen? Yung mga servant na sumusunod dahil may bayad, hindi ho talaga servant yon. Worker yon kasi may bayad. Amen? Yung servant, kahit walang bayad, amen, gumagawa, sumusunod. Amen po? Sabing ganyan, number 2, serving like Jesus is Jesus served with compassion. Yung humility at compassion, magkapatid to. Okay? You cannot serve with humility kung wala kang compassion. Sabihan mo kayong kasiping mo, kalambat. Hello? Amen? Sino po dito, nung ka malulunos ka rin anak mo, betingan mo na lang. Sino po dito yung nagsabi na, sana, di na lang kita pinanganak, uling kaya sobra na ka siya sa buntok na. Pero because we have that love and compassion for our kids, for the people that we win to the Lord, no? Sa mga pastor na nagtsatsaga, sa mga tao pong binigay ng Lord. Amen? Hindi po tayo nag-i-stop na mag-serve. Sabi pong ganyan, humility and compassion always go together. Mahirap pong ihiwalay yung humble heart at yung compassionate heart. Matthew 9:36, sabing ganyan, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed, helpless, like sheep without a shepherd. So last week, tinakil natin to, di ba? Jesus was moved with compassion. Hindi lang siya nagparugo-rugo. Ay, rugo naman. Ay, makalunos naman. Hindi ho ganon. Merong ginawa ang ating Panginoong Jesus sa kanila, di ba? Hinil niya yung mga merong sakit, yung mga bulag, yung mga pilay, yung mga merong leprosy, ketong, no? Yung mga patay, binuhay niya. Amen? May ginawa po siya to serve other people. No? So, nung nakita niya po yun, namove po yung puso niya para magkaroon ng compassion. Jesus served people because of his heart, because his heart was moved by their condition. Sabi pong ganyan, ang puso natin, kailangan maging kagaya ng puso ng Diyos. Tapikin mo nga yung puso mo. Tumitibok ba yan? May pagtibok ba yan para sa Diyos? Okay? And para sa ibang tao? Amen? No, kapag nakita po natin yung may nagugutom, are we willing to give something? Masubok ka yan, potang kay kilwali, sinabi na ning batas, bawal. Kanya ita na dapat mamiyaan. Hello? Ating kanong mendicacy law na dapat wag daw magbigay sa pulubi. Pero ang tanong, anong batas ng Diyos? Ano po ang batas ng Diyos? Amen? O kaya naman, pag meron po tayong nakita na may sakit, meron po tayong nakita na outcast or rejected, do we have compassion towards these people? Amen? Sabi ko nga po, Jesus served people by healing the sick, feeding the hungry, and touching the untouchables. Dati kapag may ketong ka, you are an outcast. Hindi ka pwedeng makihalubilo sa mga tao inside the city. Lagi ka nandoon sa outside of the gate. Imagine that. May sakit ka na, tapos wala ka pang kausap.
But God is different. Amen? Minute niya po yung needs ng mga tao. Hello? Since God is Spirit, and His Spirit is living in us, you are now the mouth, the hand, the body, and the feet of Jesus. Pag merong nalulungkot, kapikan niyang mga yun. Pag-pray mo. If you can help him or that person, you may do so. No? Hello? Because you are the move of God. Hello? Sino po dito nagpipray, Lord, kumilos ka. Hilusan mo sila. Sabi ng Lord kaya ka, ika ng kumilos. Amen? Why? Because we are in charge here on earth. Amen? We are the move of God. O ba't kaya kikilos si Lord? Kaya kikilos. Hello? He is putting something in our heart, no? And nagwa-wonder ka, bakit walang nangyayari? Kasi hindi po tayo nagsiserve like Jesus. Hello? An example ko, we are the body of Jesus Christ and He is our head. Kapag hindi kumilos ang katawan, kahit anong isip ng utak, anong tawag sa atin? Paralyzed, di ba? Baldado. Amen? At ang mga parts na hindi gumagalaw, di ba po kalaunan lumiliit at hindi mo na makilos or magamit. Amen? Kaya nga po ngayon, this morning, tinuturuan tayo na, hey, gising, you need to act. You need to serve. Amen? Because you are the body of Jesus. Asahan natin, papadatingin muna natin si Lord para gawin niya na, Lord, ikaw pa rin ang mag-serve. Sasabihin ni Lord, aba anak, namatay na ako sa krus. Tinapos ko na ang lahat. Binayaran ko na lahat ng kasalanan mo. Now you are free. Hello? You are now free to follow me. To do more than what I have done. Sabi mo ulit sa katabi mo, serve like Jesus. No? He healed the blind, He cleansed the lepers, and restored the broken. Serving begins when compassion replaces indifference. Ano pong ibig sabihin yan? Service begins when compassion replaces indifference. Nagsisimula daw ang paglilingkod natin sa iba kapag napalitan na yung hayaan, paboran mo na yan, hayaan mo na siya. Okay? Iba naman siya, iba ako. Okay? So, kapag nawala na daw yung kawalang pakialam natin sa iba, indifference. Okay? Wala akong pakikiyak, dakal na ako problema, kada nakaisipan. If your attitude is like that, you can never be of service with other people. Alam niyo ba, tuwing Pasko, ang sabing ganyan nung napakinggan ko, kailangan kapag mamimili ka ng regalo para sa iba, maganda ang suot mo. Bakit? Kasi kapag pangit ang suot mo, ang una mong ibibili ay ang sarili mo. Imbis na salimong aliwa, salimong regalo rin, aliwa. Amen? Why? Because people are naturally self-centered. Hello? Bakit? Tignan mo, sa picture na lang. Sino, pagkatapos ma-picture, sino ang una mong titignan? Sarili mo, di ba? We're like that. Pero, sabihin mo sa katabi mo, binago na tayo ni Lord. Amen? Meron na po tayong pakialam at sa other people. Amen? Amen? Pangatlo po, may nakukuha po ba tayo? Alam niyo, ang prayer ko sa atin, tayo pong lahat, we will serve. We will serve in the church. We will serve outside the church. We will serve in our homes. Amen?
Ang service, hindi lang po sa loob ng church. Pero magandang umpisahan sa loob ng church. Amen? Nano mo itang, di ba? Sino po dito yung maagang dumadating? Diba? Pagdating po ninyo dito, malinis na, maayos na, diba? Yung sa labas, yung CR. At pagkatapos nating mag-service, mag-worship, meron ng pagkain, uupo ka na lang, isa-serve na lang sa'yo. Lahat po ng yon is because merong someone that sacrifice. Maagang gumising, pumunta dito to serve. Amen? Nakakasunod po ba? So, yan po yung pangatlo. You cannot serve if hindi ka marunong mag-sacrifice. Hello? If sanay ka sa comfort at ayaw mong iwanan ang comfortable life, you can never serve. Hello? Bakit? Kapag nagkaroon ka ng pakialam sa iba, madalas mai-inconvenience ka. Hello? Hapon, galing po kami sa Quezon City. Tapos, tumuloy kami ng Novaliches. From morning hanggang evening kami sa daan ni Kuya Abby. Bakit? It's because may paki tayo doon sa ka-church po natin. Sa kapatid natin. Amen? Nung una, dumalaw kami. Hindi kami nakapasok ng ospital kasi akala po namin pwede yung naka-short, naka-chinelas. Kasi ang isip namin, ospital, baka okay naman siguro yung gano'n. Pero since pala nasa loob siya ng kampo ng pulis, yung hospital, no, sa Camp Crame, hindi ka wala pwedeng basta pumasok doon ng hindi ka naka-formal. Okay? So, ano nangyari? Wala. Umuwi kaming wala. Wala kaming na ano. So, ang aga namin, tapos coding. So, ang nangyari, bumalik po kami ulit kahapon, ng Sabado. So, dinalaw po namin yung fiancé ni Justin. Dati po natin siyang pianista. At ngayon, pulis po sila, nakadeploy sila sa Manila. So, nagkaroon siya ng motorcycle accident. And, sprain yung kanyang leeg, nagkaroon siyang internal hemorrhage, nabali ang kanyang pelvic. No? Pero praise God sa inyong mga prayers. Nakalabas na po siya sa ICU. So kahapon nasa orthopedic ward and just waiting for schedule ng kanyang operation. My point is, imbis na magpahinga na lang kami ni Kuya Abe dahil for the whole week, nagtrabaho kami. But since may calling tayo sa Lord to serve, kahit mag-sacrifice ka, amen, gagawin mo. Amen po ba? Ganun po yun. Amen? All glory belongs to the Lord, no? Kagaya po ng mga nag-win sa atin. Diba? Hinahatid sundo pa nga tayo. Pinupuntahan pa nga tayo. Sinasadya pa nga tayo. Pinagmimerienda pa nga tayo. Lahat na ng kayang i-offer, in-offer na para lang madala ka kay Lord. Amen? Pinasalamatan nyo na ba yung cell leader nyo? Pinasalamatan nyo na ba yung nag-invite sa inyo? Hello? Alam nyo, a simple thank you at yung makita namin na kayo ay nag-grow at lumalapit kay Lord, more than nabayad na po yun sa amin. Amen? Bakit? Makikita po namin na hindi sayang ang aming pagsasacrifice. Hello? Amen? So much for that. So sabi po ganyan ng Mark 10:45, the Son of Man did not come to be served, but to serve, and give His life as a ransom for many. No? So, tignan niyo po yung salitang ransom. Okay? In Greek, ang ibig pong sabihin niyan is litron. Ibig sabihin, yan yung binabayad para makalaya yung mga na-hostage. Okay? Ransom. Kagaya din naman sa atin, di ba? Hello? No? So, sabi ganyan, Jesus, He died on our place. He ransomed us. Amen? He paid our debt. Bakit? Kasi po ang sabi ng Bible, ang kabayaran daw ng kasalanan natin is dapat ikaw ay mamamatay. Pero, meron na pong namatay para sa atin. And that is our Lord.
Jesus Christ. And that is the ultimate service na ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. Lahat po tayo makasalanan. Right? But binayaran po lahat ng ating mga kasalanan. Yan, no? The ultimate service of our Lord Jesus Christ is the cross. Hello? What if walang nag-sacrifice para sa'yo? Saan ang punta natin? Saan tayo pupulutin? Hello? Kung walang nag-sacrifice na magulang para sa'yo, saan ka kaya pupulutin? Hello? Kaya salamatan nyo na yung Mayoy, tatang nyo. Hello? Sana, habang naririnig pa po nila, mga kabataan, okay, kahit na sino man na meron pa pong mga magulang dito na nag-sacrifice para sa inyo, nung marinig ang kasulatan niyo. Di ba? Nung may rin sabihan personally, chat me. I-voice message me. Lahat na ng paraan to communicate, to say thank you and sorry, meron na po tayo. Sana, hindi po yung kung kailan nakahimlay na, doon mo lahat sasabihin ng maganda. Baluye po yung mga ako. O sana pala sinabi mo na niyang magyeyo. No. Sana po mabuhay tayo with no regrets. Amen. Hello. The ultimate sacrifice or service of our Lord Jesus Christ is the cross. Amen. Yeah. He served sinners by paying our debt, and He carried our shame. Lahat po ng kahihiyan, lahat ng mga ginawa po nating masama, inako niya. That is the greatest act of service that happened in history. Sabi ng Bible, kaya mong mamatay para isang taong karapat-dapat. Pero for sure, never kang papayag na mamatay para sa taong makasalanan. Right? Para sa kriminal, sa someone na masama, never kang papayag. Hello? Pero our Lord Jesus Christ, nung tayo'y makasalanan pa, siya'y namatay na para sa atin. Amen? That is, kumbaga, the benefit that we receive. Hindi naman po tayo karapat-dapat. Amen? Kaya, serving like Jesus requires sacrifice. If you do not want to be inconvenienced, ayaw mong maabala, okay? Ayaw mong mabawasan yung pera mo, ayaw mong mapagod, you can never serve. Hello? Kapag convenient, no? Ganito po kasi yung serving with sacrifice. Kahit hindi kaya ng panahon mo, gagawan mo ng paraan. Hello? Kasi you want to be of service. Amen? Hindi mo sasabihin, ako po kasi pwede eh. Hindi pala Manalbeya ang Korean nobela. Hello? Amen? Yung mga nanay, mga tatay, di ba? Tanungin nyo sila, anong sinakripisyo nila para sa inyo? They are willing to be inconvenient para sa atin. Because that is service. Nakakasunod po ba? And this is the last. And I think this is the application nung tatlo. Okay? Serving like Jesus. Jesus calls us to the same lifestyle. So, tinatawag po tayo ngayon ni Lord na hindi lang maging taga-upo sa simbahan, hindi ka lang maging comfortable sa bahay mo. Uy, may gawin ka, tumulong ka, mag-serve ka. Amen? No? Sa workplace mo, sa school mo,
Tinatawag ka ngayon ni Lord. Uy, mag-serve ka naman. Sabi nga ni Joy, galaw-galaw. Sabi mo nga sa katabi mo, galaw-galaw. Amen. No, John 13:14 to 15. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash once another feet. Kung ano daw yung ginawa ni Lord sa kanyang mga disciple, yun din daw dapat ang gawin nila sa iba. Amen? Anong dapat natin gawin? Serve one another. Diba? Serve the lost. Amen? Sa loob po ng church, sa loob ng pamilya mo. Amen? Paglingkuran po natin yung isa't isa sa abot ng ating makakaya. And we should also serve the lost. No? Kasama po sa ministry or service natin yung pag-evangelize, yung pagsa-cell group. Amen? We are inviting our friends, our family na dumalo so that they can hear that Jesus loves them. Amen? Kung wala naman pong nagtyaga sa atin, lumapit, di ba? Hindi naman po natin makikilala si Lord eh. Amen? Why not pay that forward? Amen? Serve in the church. Yan, lalo na yung mga walang ministry. Diba? Kung may boses ka na maganda, paggamit mo sa Lord. Amen? In any capacity, pwede po tayong mag-serve. Amen? Serve in the church and serve God. Amen? Kasi po when we serve people, ultimately we are serving the Lord. Kung anong gawin mo sa tao, ginagawa mo na rin kay Lord. Amen? Kaya pag nag-serve ka, tumulong ka, amen, you are also like doing that to the Lord. Amen? Again, sabing ganyan, in the kingdom, servants become leaders. The humble are lifted, and the last become first. Amen? Kung gusto mong mauna, magpahuli ka. Kung gusto mong ikaw ang maging leader, mag-serve. Amen? Baliktad, diba? Counter-cultural ang kingdom culture. Compare dito sa worldly culture natin. Amen? Tingnan mo na lang. Sabi ng mundo, mag-save ka para yumaman ka. Pero ang sabi ni Lord, magbigay ka para ma-bless ka. Baliktad. Amen? Counter-cultural. Okay? Baliktad. Pagdating sa kingdom ni Lord. Diba? Gusto mong maging great, sabi ng mundo, ikaw dapat ang boss. Pero sabi ni Lord, gusto mong maging great, mag-serve ka. Paggamit mo yung buhay mo. Paggamit mo yung talent mo kay Lord. Amen? Sino po dito yung may talent ka? Alam mo, pag di mo ginamit yan, mawawala yan. Hello? Anything that we do not use, nawawala. Subukan mong itali yung kamay mo ng 1 taon. Mawawala ang muscle at lakas niyan. Hindi mo na magagamit. It will get stuck. Amen? Kaya, ang invitation sa atin this morning, kung hindi ka pa nagsiserve, hello, now is the time to volunteer. Amen po ba? No? Matthew 23:11, the greatest among you will be your servant. Hello. It is a privilege to serve the Lord. Amen? Hindi po siya burden. Hello? Wag mong antayin na may title ka muna before ka kumilos. It's not about the title, but it's about the function. Amen? Aanhin mo ang title kung hindi ka naman nagpa-function. Hello? Hello? Amen? The greatest among you will be your servant. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. No? The more na binababa mo ang sarili mo in service of other people, si Lord ang magtataas sa'yo. Amen? At the more na ikaw, itinataas mo ang sarili mo, ihahumble ka ni Lord. Amen? Amen. Serve with the heart of the King. No? Sabi pa po, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. So lead
with a servant heart. Amen? And sabi pong ganyan, sa Matthew 20:26, pinagtibay pa po, whoever wants to become great among you must be your servant. Amen. The higher our calling, the deeper our willingness to serve. Amen. Kapag alam natin, amen, na meron po tayong calling kay Lord, we should serve. Sabi mo sa katabi mo, serve. Serve like Jesus. Amen ba? Amen. Servant, build people. Hindi po tayo naninira ng tao para tayo ang ma-lift up. Amen? Bagkus, we are building people. Pinapalakas natin sila, ini-inspire natin sila, tinutulungan natin sila. Amen? We lift others, and of course, we also multiply leaders. Amen? Now, let's do our summary. Serving like Jesus, number 1, anong kailangan? Humility. Anong kakambal ng humility? At pangatlo, it requires sacrifice. And tinatawag ka ngayon to serve. Amen. Tinatanggap mo ba yung invitation ni Lord? Amen. Anak, mag-serve ka naman sa family mo. Anak, mag-serve ka naman sa church. Anak, mag-serve ka naman sa school mo. And last, mag-serve ka naman sa company mo. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang puro kabid. Amen? You must also learn how to give. Give time. Hindi lang pera. Give time. Give love. Give care. Amen po. Tumayo po tayong lahat. Sino po dito from this day on, Lord, magsiserve na po ako. Amen? Sayang naman yung talent na binigay ni Lord sa'yo. Sayang naman yung panahon na binigay ni Lord sa'yo. Sabi ko nga sa mga ka-cell group ko nung Friday, kung ang kalooban lang ni Lord sa'yo is mapunta sa langit, sana pala, the moment that you receive Him in your life, sinugi ka na para mapunta ka na sa langit. Hello? Pero hindi eh. Buhay ka pa. Why? Because you have a mission. Amen? Meron ka pang gagawin sa buhay na yan. Hello? Amen? Alam niyo ang panalangin ko? Wherever the people of God is, pag nandun tayo, tinanim tayo ni Lord doon, napapaganda natin yung paligid natin. Amen? Hindi yung nagiging salot po tayo. Hello? Yung hanay tara na. No? Yung pagdating mo pa lang, iniiwasan ka na. Utanga na ako kanyan. O yan, makatakot siya bumuwit ang salitang, kumusta? Hello? Amen? Amen? Hindi. Pero I know that the people of God, since God is living inside of us, meron po tayong gagawing kapaki-pakinabang. Amen? Ang buhay po natin magkakaroon ng impact. Yung buhay natin magiging fruitful. At yung buhay po natin magiging meaningful. Bakit? Hindi ka lang yumaman, hindi ka lang umunlad, hindi ka lang natapos sa schooling mo, hindi mo lang na-achieve yung mga pangarap mo. Kung hindi, nagiging meaningful ang buhay kapag pinapagamit natin kay Lord. Amen? Serve like Jesus. Serve with humility, serve with compassion, and serve and be willing to sacrifice. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, be fat, be faithful, available, and teachable. Amen? Tayo po'y manalangin. Taas po natin ang ating mga kamay towards heaven and just declare to the Lord, salamat Panginoon sa buhay na kaloob mo sa amin. Niligtas mo kami, Lord, for a reason. Tinatawag mo kami ngayon, Lord, for a higher level of service. Iiwanan na po namin, Lord, yung comfort. We will be willing to sacrifice, Lord, because napakatindi, Lord, ng calling mo para sa buhay po namin. I pray, God, that ang aking mga kapatid, they will not miss yung purpose mo sa buhay nila just because they do not want to be inconvenient. Ayaw nilang maabala.
But Lord, I pray that they will have a willing heart to follow you, to obey you. Nagawin po namin kagaya ng ginawa mo. Nagpaka-humble ka, Lord. You take the form of a servant. Hinugasan mo yung mga maruruming paa. And now, it's our turn to obey you, Lord. Nagawin din namin yung ganon. To serve our family, to serve our church, to serve our country. Lord, tulungan niyo po kami, God. That we, the people of God, will be the move of God sa aming kapanahunan ngayon. Lord, inaantay namin na kumilos ka, but kami pala ang inaantay mo, Lord, na kumilos. Because we are your mouth, we are your hand, we are your body, we are your feet. Kaya, Lord, I pray and declare sa umagang ito, the anointing to serve like Jesus. Come on, just receive that. The anointing to love like Jesus. The anointing, the capability to love like Jesus. Salamat, Lord, sa pusong may pakialam. Sa puso na merong gagawin, Lord. Salamat sa puso na may pag-ibig, may awa sa iba. At salamat, Lord, sa mga taong nagsiserve na ngayon sa lugar po na ito, helping their family, helping their children, helping their grandkids, helping in the church, serving in their workplace and in their school. Right now, Lord, dinideklara ko, palakasin mo pa sila. Dinideclare ko, Lord, na bigyan mo pa sila ng joy. Pagpalain mo pa lahat ng nagsaserve sa iyo, Panginoon. I pray, O God, na sila, Lord, ay i-refresh mo. Kung paanong nire-refresh nila ang iba. Kung paanong tumutulong sila sa iba. Lord, i-meet mo rin ang pangangailangan ng iyong mga lingkod, ng mga nagsiserve sa iyo, Panginoon. Sa kanilang pamilya, sa iba't ibang aspeto ng buhay po nila, Lord. I pray, God, punuin niyo po kami right now so that we can serve other people. Salamat, Holy Spirit. Thank you, Lord. Come on, just receive the infilling of the Holy Spirit right now. Yung pong mga napapagal right now, come on, receive the empowerment of the Lord. Hallelujah. Yes, God. Put my trust in you, Lord. Not be shaken. Yes, Lord. We will build our life, Lord. Now put my trust in you, alone, in every. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa buhay na pinagpala mo na. Salamat, Lord, pinalakas niyo po kami ng iyong mga salita. Receive po natin ngayon yung pagpapala ng Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. And the Lord make His face shine upon you. And the Lord bless the work of your hands. And the Lord give you beautiful feet. Na kung saan man kayo mapunta, you are bringing good news. You are bringing the presence of God. And you are bringing the love of God para sa mga tao. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Bawat magsalita din. Amen and amen.